Hello mga ka-maestro, welcome back to our channel. Good morning, and it's Thursday morning. Maaga tayong nasa kalsada dahil coding ako. Coding ako pag Webes. So habang nandito tayo sa kalsada dahil matraffic, pag-usapan natin yung isang tanong doon sa ating comment section nung nakaraan. Mayroon doon nagtanong sa atin na pinakontrata doon niya sa isang contractor ang kanyang pinatayong project, design and build. So pag sinabi naman natin design and build, si contractor na yung magdi-design, siya na rin magbi-build. So nagiging customary naman kasi yan sa atin ngayon na para makatipid, ibibigay na lang yung design and build sa contractor para kunyari libre na yung design. Kunyari, no? So ang naging problema niya ngayon doon ay hindi raw siya ma-approve sa building official dahil hindi daw yata na-consider sa design ng contractor yung application ng development control, no? So yun ang nagiging problema. So ang tanong niya sa atin doon ay, ito bang contractor dahil hindi niya na-consider, for example, yung application ng zoning classification, ay liable doon sa kanyang design? So sagutin natin yan pagkatapos nito. Okay mga ka-maestro, welcome back again. And doon sa mga hindi pa subscriber sa aking YouTube channel at napadaan lang kayo dito, mag-subscribe na, no? Lalo na kayo ay architecture student, reviewee sa architecture licensure exam, or yung mga private citizen na gustong matuto pagdating sa building laws. Dahil siyempre hindi naman maiiwasan na rito na magpapatayo kayo ng mga bahay, ay mag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. So sagutin natin yung tanong sa atin kung liable ba yung contractor na nag-design ng kanyang project na hindi na consider yung design parameters doon sa required zoning classification. So ang opinion ko dyan is yes, no? Kasi when you design a project, isang primary consideration yan, no? Primary consideration yung unang i-determine mo ano yung zoning classification ng project. Halimbawa, ang zoning classification ng project ay commercial, tapos ipapatayo mo siya sa area ng residential. Kung yan ay commercial per se, posible yan na hindi kayo i-approve kaagad ng City Planning and Development Office through their zoning department, no? Kasi nga out of zone ka eh, no? Kasi ang purpose ng ating comprehensive and land use planning ay iso-zone bawat classification ng project. For example, di ba, kung makikita ninyo yan sa City Planning and Development Office na may ginagawa silang mga mapa, and sa mapa na yan may nakalagay dyan na ito yung area ng residential 1, no, yung single detached. Ito naman ang area ng residential 2, residential 3, residential 4, residential 5. And then mayroong commercial 1, 2, and 3. And then sinozone din kung saan ilalagay dapat yung lahat ng mga industrial, no? So hindi mo pwedeng ihalo yung industrial sa residential, no? Yun yung purpose nun, to be put in order, no? Like for example, bakit hindi kailangan ilagay ang industrial sa area ng residential? Kasi nga, hazardous yun. So, hindi pwede. Kaya sinozone natin. Ang pwede lang ilagay sa mga residential ay yung mga commercial na need, for example, or basic needs, for example, ng community. Halimbawa, supermarket. So, gagawan yon ng
clearance ng sanggunian para makapaglagay ka ng commercial establishment sa isang neighborhood community. Exception yon. Exception yon. Dahil nga, hindi naman pwedeng puro residential, wala man lang tindahan, no? Wala man lang grocery. So, exception yon. Pero sinasabi ko nga, kailangan yan ng clearance, no? Development clearance sa Office of the City Planning and Development Office. Ngayon, kung out of zone ka talaga, halimbawa yung structure mo talaga ay commercial per se. Halimbawa, office. Yung residential lot mo, papatayuan mo ng office. Talagang hindi ka igagrant ng City Planning and Development Office ng clearance doon sa land use and zoning section, no? Doon sa building permit natin may mga boxes sa gilid. Hindi ka i-grant doon. Bakit? Out of zone ka. Hindi siya dapat nandoon. So yan ay dapat nakita rin ng yung contractor na hindi pwede yung project mo sa area na yon. So kung hindi niya kinonsider yon, ibig sabihin wala pala dapat siyang capacity to design. Kasi ang pagdi-design natin is primary consideration yan. Hindi pwedeng tatanggapin mo lang yung project, gagawa ka lang ng floor plan, gagawa ka lang ng elevation, gagawa ka lang ng detalye, tapos okay na. Hindi. Kasi kahit nagawa mo yan lahat, at kung hindi mo naman na-implement ang development control, out of zone ng project mo, at pag hindi ka binigyan ng building permit ng Office of the Building Official, all of that is useless. All of these details, kahit anong ganda ng iyong flow sa space planning mo, wala yon, mauuwi yun sa scratch of paper. At pinatayo mo yung building mo na wala kang building permit, mas lalo ka ngayon na prone doon sa imposition ng fines. In fact, ang ating National Building Code is criminal in nature. Marami nang lumapit sa akin na kinasuhan sila ng Office of the Building Official. Pinadalan sila ng subpina ng prosecutor, at kinasuhan ng building official for violating the National Building Code of the Philippines and its revised implementing rules and regulations. Minsan mahilig tayo sa ganyan, sinasabi natin, di, papatayo na natin yan, wala naman silang magagawa yan pagka nakatayo na yung building, kundi magpa-fine na lang. Alam nyo, sa totoo lang, kung magiging mahigpit ang building official, pwedeng ipatibag yon. Pwedeng ipatibag yung structure kung magiging mahigpit. Kasi kailangan ka pa rin i-require at i-comply mo yung mga kailangang dokumento. Kung naging problema mo dyan, kalaban mo pa halimbawa yung mga nakaupo dyan sa LGU ninyo, hindi ka malapit sa mayor, diba? So hindi ka mabibigyan ng exception doon sa development permit. So hindi talaga mabibigyan ng permit yon, kahit sasabihin natin compliance pa sa minimum standard, yung mga bars, yung mga details mo diyan, walang silbi yon. Okay? Kaya ang daming nakakasuhan, So iwasan natin yon, kasi minsan mahilig tayong pumunta sa mga hindi naman talaga designers. Hindi natin minamaliit yung mga contractors, kasi marami naman mga contractors na magagaling naman talaga, pero baka kasi nagsisimula pa lang yung contractor na binilapitan nitong ating subscriber, at alam mo yan, yung mga kontrata lang na hindi naman talaga sila legit, baka nga hindi natin masasabi, baka hindi pa legitimate contractor yon. Baka wala pa siyang pick-up, So hindi lahat ng contractor ay talagang mabusisi sa pagdidesign. Minsan yung iba dyan, basta ma-design lang, pero ang problema natin dyan pagdating na doon sa permit ay hindi pala pwedeng bigyan ng building permit dahil nga hindi siya compliance doon sa primary consideration, which is the application of the land use and zoning, kung saan dapat yung structure, ano ang kanyang building height limit, ano ang kanyang floor to lot consideration, yung FAR or FLAR na titingnan natin,
So kino-compute yan bago tayo umabot doon sa space planning. So yung pagdi-design ay hindi lang yun, binigyan ka ng lote, tapos mag-space planning ka na, magsisetback ka lang, hindi yon, no? Maraming primary considerations na kailangan na i-adapt, no? So yun ang unang tingnan bago pa ang lahat. So kung hindi yan nasunod, abay hindi ka talaga mabibigyan ng yung permit. Okay? So pumunta sa talagang designer. Pwede ka naman kumuha ng sarili mong contractor, magpa-design ka lang. Meron namang mga firm dyan na talagang designer sila, and nagdi-design and build by administration. And meron din naman dyan iba na designer sila at designer and contractor. So mag-source out na talagang designer talaga ang pupunta ninyo, kasi mag-problema rin kayo pagdating sa processing ng permit pagka hindi nasunod yung mga primary consideration sa design process, lalo na regulatory in nature, no? yung land use and zoning yan, regulatory in nature, walang exception dyan. Ang makapag-exempt na sa'yo dyan is yung sanggunian, kung sakali through sanggunian resolution, no, na na-exempt ka doon sa dapat ay kanyang zoning consideration. Okay? So hope na sana ay napagbigyan natin ng sagot, no, yung tanong sa atin ng ating subscriber sa umaga ito. Maraming salamat mga kamaestro, and hanggang sa susunod nating vlog na sa kalsada tayo. Mag-ingat ng lahat. God bless.